Sa eksklusibong panayam sa programang Vox Populi ng SMNI, binigyang diin ng Vice Presidente na hindi dapat binibigyan ng pagkakataon o pinatatawad ang mga opisyal at kawaning nasasangkot sa pangungurakot. Unang-una, ano talaga yan yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim, hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Bukod sa isyu ng korupsyon, naglabas din na matapang na pahayag ang Vice Presidente hinggil sa estado ng ekonomiya sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Aniya kung titingnan ang mga economic indicators, masasabing bagsak na ang Pilipinas at wala na umanong interes ang mga foreign investors. Nagsisinungaling lang yan sila na meron, pero walang interesado sa Pilipinas ngayon. Dahil dito, ikinababahala ng pangalawang Pangulo ang tila unti-unting pagtanggap ng publiko, lalo na ng mga kabataan sa baluktot na sistema. Aniya nakakatakot na dumating ang araw na ituring na lang na kapalaran ang paghihirap o masanay na lang sa balita ng bilyon-bilyong pisong nawawala sa kaban ng bayan. Natatakot ako na tanggapin na lang nila ba na yung mga kabataan, tanggapin na lang nila pinanganak akong mahirap, mabubuhay akong naghihirap, mamamatay akong isang mahirap. Hindi ko gusto yun para sa ating mga anak. Tapos natatakot ako na tatanggapin na lang nila kahit mali, okay lang. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Tapos natatakot ako na mawalan na ba sila ng hope yung mga tao? Tapos magkanya-kanya na tayo, there'll be lawlessness, indifference. Natatakot ako na ganun yung future generation of Filipinos. Nagbabala rin siya na kung hindi ito maaagapan, baka mauwi ang bansa sa sitwasyong kontrolado na ng mga kriminal na organisasyon na magtutulak sa mga matitinong Pilipino ng mga ibang bayan na lamang. Samantala, inamin ni VP Sara na mahirap nang ayusin ang mga problemang idinulot ng kasalukuyang gobyerno. Giit niya, ang tunay na susi sa pag-unlad ay continuity o pagpapatuloy ng mga programa, bagay na hindi aniya ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga proyektong nasimula ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. To turn around a country, you need at least 30 years. So dapat merong long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad So dapat ang papaniguraduhin mo dyan ay yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kay Villan, SMNI News.